Hey guys! Welcome! So, may kukwento lang ako sa inyo. May nangyari sa akin a few minutes ago. Kauwi ko lang, no? Nahuli ako ng pulis. In-stop niya ako. In-stop ako ng pulis. Okay, so, ganito yan. Ayan, kachat ko nga yung dealer ko eh. Ayan, dali. Kukwento tayo. Kwento. Kachat ko yung dealer ko. So, yung dealer, private dealer siya. Yan, nakatira lang sa bahay. Sa kanya ko pinapadala pag umu-order ako ng barrel online. Okay? So, kwento tayo, no? Sa kanya siniship. Tapos, sa kanya ako nag-fill up ng background check. Okay? May CHL na ako, concealed handgun license. Kaya, hindi na ako kailangan i-background check actually. Nag-fill up lang ako ng form. So, yan. Pag may CHL ka, may concealed handgun license ka, pag bibili ka ng barel, hindi ka na iba-background check. Kasi na-background check ka na eh. Parang, ano tawag din? Ang tawag doon? Redundant na eh. No? Pagka ikaw nagkaroon ka ng kaso, syempre, ano yan, matatanggal sa iyo yung license mo. Yung concealed handgun license mo or permit to carry. Parang ganun. Nakalimutan ko na. Anyway, yan eh, ano pa, overwhelming pa yung kwento sa akin. Kaya, hindi ko yung tinanggal na ba yung permit to carry? Yeah, dito sa Texas, actually, pwede ka na mag-carry ng barel kahit wala kang license. Wala kang license to carry, no? Pero ako meron pa rin, nagme-maintain pa rin ako ng license ko. Bakit? Kasi yun nga, may mga privilege yan eh. Pwede ako mag-carry sa ibang state, ino-honor yung license ko. Tapos yan nga, pag bibili ako ng barel, hindi na ako bina-background check, and so forth. Mga ganon. Okay, so ito ko yung kwento ko, no? Bumili ako ng barel online. Pinick up ko sa dealer ko. Pinagsabay-sabay ko na yan. Tatlong barel. Yung tatlong barel lang binili ko online. Pinagsabay-sabay ko na para isang pick up na lang. Kasi yung dealer ko ang bait, no? Ang charge niya sa akin, $5 lang per day. Per day. So yung isang hindi nga yung punta eh. Sabi niya, if you pick up this morning, tapos nag-pick up ka pa sa afternoon, isa lang ang bayad mo. Talaga? O di sige, pagsasabayin ko na para isang punta. Sayang yung gas. Minsan nga, mas mahal pa yung gas eh. Ang dinadrive ko, Ford Expedition. Mas mahal pa yung gas kesa dun sa bayad ko sa kanya, sa FFL fee. No? Ang bait siya. Pero mayaman, mayaman to. So, feeling ko talaga hindi naman niya kailangan ng pera eh. Pero siguro, pro Second Amendment supporter siya. Puti siya. Of Irish descent. Hindi, Polish descent. Taga Poland yung mga ninuno niya, mga parents niya. Anyway, malaking lalaki, mas patangkad pa sa akin. Nakakwentuhan ko. Okay, so yun. Order ako online, 3 barel. Pinick up ko sa kanya. Pipick upin ko sa kanya, no? Ang usapan namin, 12 o'clock, 12 noon. Eh di sige, so ginawa kanina, umalis ako ng 11. Nung 11:30, na-drive ako maaga pa. Ayoko pag-usapan pag-usapan 12 ka dapat dumating, hindi ka pwedeng maaga. So dumamo muna ako Walmart, nag-window shopping, tingin ako doon. May nakita ko dong Savage 64, nakahoy. Sabi ko, okay Tingin lang ako, patay, tumingin din ako ng mga air guns, tumingin ako ng mga pellets. So tingin ako yung relo ko, 12:45 na, pwede na. So nag-drive ako. Nung pagpunta ko, yung neighborhood niya, by the way, lugar na mayayaman, no? Kasi ang gaganda ng bahay eh. I don't know kung may swimming pool pa siya. Basta mayaman yung neighborhood nila. Mayaman din yun. Malaking bahay niya eh. So ito na nga. Pagliko ko sa kanto, malapit na ako sa kanila eh. Pagliko ko sa kanto, meron ako nakitang pulis na nasa gitna ng island. Okay? Actually, may pat lang yung island eh, pang U-turn yan eh. So, imagine nyo, ito yung papunta, ito yung pabalik, yung police nandito. Naka-Dodge Durango, yan, police nakalagay. Nag-aabang siguro ng mahuhuli. So, nakaharap doon, no? Di, nag-drive na ako. Pagliko lang kasi sa kanya, tapos dito, di na yung bahay niya. Nung nandun ako sa bahay niya, tinignan ko yung cellphone ko, nag-text pala, sabi sa akin, malilate daw siya. Sabi niya, I'm gonna be late. Be there at 12:15. Sabi ko, ayoko naman maghintay dito. Baka namang magmukha akong atat na atat or ayoko siya i-pressure.
Siyempre, pag bagong dating ka, mag-aayos ka pa, may, ano, sabi ko, sige, alis muna ako. So, umalis muna ako, sabi ko, may nakita akong gas station doon. Naalala niyo, sabi ko, may police dito. Dito may gas station. Sabi ko, sige, alis muna ako. Doon muna ako patay oras sa gas station. So, alis ako. So, nadaanan ko na naman yung police na nakapark, no? Okay lang yung speed ko. 40 ang speed limit. Sa 38 nga lang yata. Ang bagal ko nga eh. Basta swabe lang. Ako nagmamadali. Papatay oras eh. Tapos nagpark na ako sa gas station. Nung 12:15, 12:17, sabi ko sige 12:17, sige balik na ako. Ayoko naman siyang no, madaliin. So nandun pa rin yung police, di ba? Nadaanan ko na naman yung police. Tapos yan, pinunta ko yung bahay. Tapos yun, nagtransaksyon kami, nagkwentuhan kami, may pinakita siya aking baril na Beretta A400 Ultra yata. Ganda, pinapamigay daw ng company na sa kanya bumili. Yung company, oil and gas, no? Yun ang negosyo ng company, mayaman. So, yung baril yata worth almost 2K. So, pag yung company nila yon, oil and gas, pag 10 years ka na sa company, yun daw ang ibibigay. No? Pag ayaw mo naman baril, diamond earrings. Ganun, no? Kasi, ganun kayaman yung kumpanya. Yung asawa niya nagtatrabaho doon sa kumpanya. Tapos siya, dealer siya ng baril, sa kanya in-order yung baril. Okay. So, nagkwentuhan kami, tagal namin. So, nakuha ko na yung baril, na-pick up ko na itong 3 baril, no? So, umalis na ako. Paglabas ko ulit dun sa area niya, nakita ko pa rin yung police nakapark. So, dinaanan ko na naman. So, nakaharap yun dyan. Tapos dito may intersection. Ito na yung kwento ko. May intersection dito. So, abi lang ako, 40, 38 nga lang speed ko eh. 38. Nag-yellow. Tinawid ko pa rin. Yellow pa lang eh. Palagi yung sinasabi sa miss ko, alam ko sa traffic school, mayroon yung tatawag na imaginary box, yung square. Pag intersection, square. Pag sumampa yung front wheels mo sa yellow, dapat ituloy mo na. Hindi ka pwede mag-stop dyan, otherwise, haharangan mo yung traffic. Diba? So, sabi, yun nga, tumawid ako. Naka-andar na ako dito, malayo-layo na. Nakita ko yung police nasa likod ko, nakailaw siya. Nakailaw yung blinker niya. Di nag-stop ako right there and there. Tapos nag-hazard ako, pinatay ko yung makina ko. Tapos niready ko na yung dalawa kong ID. Yung ID ko na driver's license at saka yung ID ko ng concealed handgun license or permit to carry. Yan na. Tapos, yan na, titingnan ko yung police. Yan na, bumaba. Bata pa, siguro mga early 20s lang to. Early 20s. Lakad siya. Siguro height niya 5'7". Mas maganda katawan, may tsura, matipuno. Yan, mga typical na police dito. Puti. Tapos, sabi niya, do you have your... Sabi ko, good afternoon, sir. Sabi ko, ngayon, courteous ako eh. Mabait ako eh. Sabi ko, good afternoon, sir. Sabi ko, anything wrong? Sabi niya, yeah, I stopped you because of the light. Sabi niya, ganun. Do you have your driver's ID and registration? Tapos pinukuha ko, yes. Sabi ko, what's wrong with the light? Sabi ko, you cross with the red light on when it's already red. Sabi ko, no. Sabi ko, I was looking at the light the whole time when I was crossing. I did not see anything red. It's yellow when I was crossing. And sabi niya, I'll be right back. Chinek niya ako, hindi pa pala siya umalis. Pag-usap lang ako sa kanya. Sabi ko, I was looking at the light the whole time when I was crossing. I did not see anything red. It's yellow the whole time. Sabi niya, I saw it's red. The reason I saw it is because I'm behind you. Sabi ko, nagsisinungaling to nagsisinungaling siya. Kasi wala siya sa likod ko nung tumawid ako doon. Nakapark siya, di ba? Sabi ko, nakapark siya doon. Nakaharap siya doon sa kabila. So, nagsisinungaling siya. Pero, at saka alam ko nagsisinungaling siya kasi ganun ako pag nagdadrive ako eh. Tapos, pag pumapasok ako ng intersection, nakatingin ako sa light. Hindi ko, palagi nakaglance ako palagi dyan. Alam ko. At saka alam ko nga na pagka nag-turn red
at nasa loob ka ng box, hindi ka pwede mag-stop. Kailangan mo dumiretso. Diba? Yellow ako nung pumasok ako dun sa intersection. Yellow yon. Hindi ko binilisan. No? Ano lang, constant speed lang ako. Sabi ko sa kanya, I did not see anything, any red. It was yellow the whole time when I crossed. Okay? Sabi niya, sabi sa akin ng police, no? You know, yellow means stop. Yellow means stop. You're not supposed to speed up during yellow. Yung pala, yan, nagsisinungaling na naman siya. Yellow doesn't mean stop. Yellow means slow down. Yellow means caution kasi magre-red na. 'Di ba? Nagsisinungaling siya noon. Hindi pwede ka mag-stop sa yellow. Red nga ang stop eh. Hindi pwedeng yellow stop, red stop. Hindi pwede. Hindi pwedeng pareho silang stop. Without looking at the books or kahit hindi ako nagre-research ngayon, alam ko for a fact na hindi ka dapat mag-stop sa yellow. Mag-slow down ka lang. Okay? Tapos, binago niya yata eh. Sabi niya, oh, you need to slow down. Hindi ako nag-slow down eh. Hindi ako nag-speed up eh. Consistent yung tumatakbo lang ako eh. But hindi ako pwede mag-stop. Nakapasok na ako sa intersection eh. Sabi ko, I know that there's an imaginary box in the intersection that is still yellow when I entered it and I cannot stop. I cannot stop. Otherwise, I'm gonna block the traffic. Ganyan. Tapos sabi niya, oh, I'm not here to argue with you. Anyway, there's a camera. Everything was caught on camera. Sabi ko, okay. Sabi ko, I'm not arguing, sir. Sabi ko, I'm just explaining my side. That's why I'm surprised why you stopped me. Diba? Hindi naman ako napag-argue. Sinasabi ko lang yung punto ko. Diba? Hindi ako galit the whole time. Ni-explain ko lang sa kanya ng malumanay. Nakangiti pa nga ako eh. Tapos, pero yun nga, pero desidido na ako sa isip ko na pag tinikita niya ako, ilalaban ko yan doon sa korte. Kasi ganun yan eh. Pag tinikita ka ng police at you don't agree, mag-appear ka doon sa court. Tapos ilaban mo or explain mo. Bakit hindi? Diba? Pero yun talaga, decidido. Kasi nga, diba tayo nga, matapang tayo pag mali tayo. Di lalo na pag tama tayo, mas matapang tayo. So, gano'n na nangyari sa akin. Alam ko talaga for a fact na hindi ako nag-beat ng red light. Okay? So, yan nga, ano pa ba? Sabi niya, hiningi na yung insurance ko. Yung insurance ko nga, wala yung updated eh. Kasi expired ng October 8. Pero, sabi ko, it's the same insurance. I just have to get the updated. Sabi niya daw, i-check ko na lang daw. Sabi niya, i-check na lang daw. Alam ko, may access sila sa insurance eh. I-check niya na lang daw sa computer. Okay, sabi ko, sige, ito, binigay ko sa kanya. Tapos nag-check siya. Inihintay ko lang siya. Tapos, bumalik na siya sa akin. No? Sabi niya, today is your lucky day. Be safe next time. Tapos umalis siya, naka-siren siya, meron siyang re-respondihan. Kaya daw, swerte daw ako. Anyway, nung nagdadrive na ako pa uwi, tapos tinext ko yung dealer ko. Sabi ko sa hey man, I just wanna let you know, I got pulled over dyan sa kanto nyo. Sabi niya, yung police ba na nakapark dun sa ganyan. Palagi daw, sabi niya, those cops lie all the time, nagsisinungaling. Sabi ko nga, oo nga eh. Sabi ko, I think I caught him lying. Kasi sabi niya, nasa likod ko siya nung tumawid ako intersection, which is impossible. Kasi tumitingin nga ako dun, so nagaglance ko din yung rear view. Walang tao sa likod ko. Walang kotse sa likod ko. So alam ko nakapark siya dun, nakaharap siya dun. Okay? So, in-explain ko dun sa dealer ko. Sabi ko, may na-realize ako. Baka naghahanap lang siya ng reason to stop me. Okay? Baka naghahanap lang siya ng reason to stop me. Ako, I'm pro-police, no? Pero, sabi nga nitong dealer ko, nagsisinungaling yung mga yan, hanapan ka ng butas. Kasi ganito, I realize, di ba sabi ko sa inyo, nung unang dating ko doon sa bahay ng dealer ko, 12 o'clock, nakita ko na yung police na nakapark. So, siguro, suspicious para sa kanya na ba't may ditong sasakyan na pagala-gala sa neighborhood na to. So, naghanap lang siya ng reason to stop me. Wala naman siya talaga mahanap. And nagsisinungaling siya nung sinabi niya nasa likod ko siya. Nagsisinungaling siya nung sinabi niya na naka-video ako na tumawid ako ng red. Hindi totoo yun. Alam ko hindi totoo kasi maingat ako mag-drive eh. Pagka tumatawid nga ako ng intersection, nakatingin ako, nakaglance palagi ako sa light. Tsaka hindi ako nagmadali. Hindi ko hinabol, hindi ako beating the red light.
Alam ko kasi pasok ako sa box, imaginary box nung nagyelo eh. Hindi ka pwedeng huminto. Tsaka hindi totoo na pag yelo mag-stop ka. Hindi, mag-slow down ka lang. Eh at that time, hindi ako pwede mag-slow down kasi nasa intersection na ako. I have to cross. Kailangan mong tapusin yung pagtawid. So alam ko yan. Sabi ko, matagal na talaga ako sa Amerika, marunong na ako sumagot ha. Kasi dati, una kong huli, nervous ako eh. Anyway, pero ito, hindi naman talaga ako, no. So yun lang, sabi ng dealer, kaya yung precinct na ganyan, they lie all the time, naghahanap lang yan ng ano. So yun ang aking deduction, yun ang hula ko. Bakit ako hinuli? Naghahanap lang siya ng reason para i-stop ako. Kasi malamang nagduda siya, bakit pabalik-balik to sa lugar na to? 2 beses ko siya nadaanan eh. And then, 4 na beses. Una, pumunta ako ng 12 o'clock, wala pa yung kausap ko, nadaanan ko na naman siya. Tapos nung andyan na, nadaanan ko siya, tapos yung pauwi na. Naghanap lang siya ng reason to stop me. I'm sorry, pero yun nga, sinusupport ko yung mga police, pero eto, mali sila dito. Mali siya sa pag-stop sa akin. Pero all this time, hindi ako nagalit, no? Hindi ako nagalit. Pag-usap na ako. Sabi ko nga, hindi ako naipag-argue eh. I'm just explaining my side. That's why, because I was surprised why you stopped me. Sabi ko nga, hindi ako nagalit. Walang point para magalit ka kasi eh. Walang ma-achieve pag pares kayong galit. Siguro that's the reason kung bakit nakakapanood kayo ng mga videos na ano tawag dito? Yung interaction ng police kasi pag naging difficult ka, well, you motherfucker, pag pinagmumura mo, hindi, maganda mag-usap lang, okay? Kung hindi ka mag-agree, kung hindi nag-agree yung police sa akin, kakausapin ko yung judge. Sa kanya ako mag-explain ng side ko. Pero sabi ko, talagang confident ako na hindi kami aabot sa ganun kasi alam ko nasa tama ako eh. Okay? Kaya nung una, nung pinakawalan niya na ako, sabi niya, today's your lucky day, be safe next time. Kala ko niligtas ako ng CHL ko kasi gano'n, may mga courtesy din yung mga pulis na yan eh, pag nalaman na may CHL ka. Pero this time, sabi ko, hindi lang siguro, talagang wala talaga siyang mahanap sa akin. Nag-imbestiga lang siya na kung sino ako. Kaya tinignan niya yung record ko. Sabi ko nga doon sa dealer ko, no, nagte-text kami ngayon eh. Sabi ko, I was waiting for him to ask me if I have guns in the car. Kasi 3 nga yung pinick up kong barrel. Tapos yung carry pistol ko na Taurus GX4. Tapos yung kotse ko, meron dyan truck gun. May barrel dyan na nasa loob ng safe. So 5 barrel ang dala ko kanina habang in-stop ako ng police. No? Inihintay ko nga tanongin niya ako. Hindi niya na ako tinanong kasi binigay ko na sa kanya immediately na meron akong license eh. So, oxymoron yun kung tatanungin niya pa ako. So, yun lang, no? I think it's a good ending. Kaya sinishare ko sa inyo. Ito yung experience ko. And ito yung mga bagay na hindi ko pinlano. Nangyari. So, ito yung nangyari sa akin yan. Hindi ko pinili na maging ganito. No, na magkaroon ng ganitong interaction. Pero nangyari na eh. So, mas maganda i-share ko na lang. Para magka-idea rin kayo, no? Or yung iba, mag-share din paano yung interaction nila sa police. Pero ang importante dyan, I was calm the whole time. Yan ang turo sa amin sa CHL class eh. Huwag ka magpapanik na, I have a gun in the car. Huwag ka magaganon. Kasi kung ikaw ninenervyos, yung police ninenervyos din sa'yo. Kasi hindi ka niya kilala eh. Hindi niya alam kung anong dala mo. So, kalmado ka lang dapat. And yung hands mo palaging nasa steering wheel lang, huwag kang makakalikot ng kung ano-ano. Andyan lang. Tapos, makipag-usap ka lang na maayos. Kung hindi siya mag-agree sa'yo, then wala. Hindi mo siya pwedeng kumbinsihin na mas matapang ka. Hindi pwede. Siya rin, hindi rin niya ako pwedeng intimidate na matapang siya. Then, kung if worst comes to worst, pagpilitan niya yung gusto niya, sige, bigyan mo akong ticket. Tapos, sa korte na lang ako haharap. Pag naka-experience kasi ako niyan eh, nagpunta ako sa korte. Pag pwede ka humarap sa judge na mag-hire ka ng lawyer or ikaw lang. Tatanungin ka lang ng judge na how do you plead and sabihin mo lang yung explanation mo. Yun lang yun.
Ako, wala naman ako, wala talaga siya. Kaya napapangiti lang ako nung sinabi sa akin ng dealer ko, yeah, they lie all the time. Kaya daw yung kotse niya may camera sa harap tsaka sa likod. Hindi ko nga sinabi sa police na may camera ako eh. Kasi ayoko din siya intimidate eh. Anyway, at that time, in-explain ko lang eh. I don't know, basta yun, kalmado lang ako. Hinihintay ko lang talaga, tanongin niya ako kung may guns ako inside the, sabi ko, yes, it's guns with an S. Kasi dalawa sa harap, tatlo sa likod eh. Tatlo yung pinikap ko, tapos dalawa yung nasa harap. Anyway, so yan yung aking araw. Hindi pa tapos eh. May nangyari ng exciting na ganito. It's not something na pinapanalangin mo may mangyari, no? Pero every story na ganyan, tas happy ending, it's a good story and I think it's worth sharing. So, huwag kayong maniniwala sa mga pelikula, mga videos na pagka in-stop ka ng pulis may pag-away ka, walang mare-resolve sa ganun. Huwag niyong gagayahin pala. Hindi mali yung term ko, huwag maniniwala. Huwag niyong gagayahin. Kasi walang resolve pag nakipag-away ka sa pulis. Alam nga naman sabihin ng pulis, sige, ikaw na yung magaling, hindi na kita titikitan. Hindi pwede yun. May pag-usap lang na maayos. Pero ako, kahit alam ko nagsisinungaling siya, kalmado pa rin ako. Sabi ko, I know for a fact that when I was crossing, it's still yellow. I did not see anything red. Kasi ganoon ako mag-drive. Habit ko yun. Anyway, wala naman talaga ako tinatago, no? Hinihintay ko talaga tanongin niya ako about guns eh. Hindi ako tinanong eh. Baka magulat siya pag sinabi ko may dala akong 5 baril eh. Baka lalo akong matagalan doon. No, pag in-inspect. Pero wala na dapat sa trabaho na, wala dapat siyang business kung kung tanongin ako about guns kasi binigay ko na yung ID ko about permit to carry. Anyway, so yan lang po, no. Yan lang nangyari sa akin. A few minutes ago, bagong-bago. Yan, kauwi ko lang talaga. Doon sa magtatanong, bakit yung baril mo nasa bag? Kasi nakapajama lang ako eh. Nakapajama lang ako. No? Pumikap lang ako doon sa dealer ko. Bahay lang yun. Pinunta ko yung bahay niya eh. So, hindi ako pwede mag-carry sa waistline. Mahuhulog. Anyway, so what else? Yun lang. Abangan nyo yung unboxing na gagawin ko and shooting videos and testing. And salamat sa pag-support sa channel. And as much as I can, gusto kong diversify yung mga contents ko. Kasi ako mismo nabobore pag isa lang yung ginagawa eh. Kaya iba-iba yung feature ko. Para when the time comes na hindi ko na ito magawa, no, I can look back, panoorin ko yung mga pinagagawa ko ngayon. So, hopefully ganun din ngayon, no, para malibang. Pinapanood nyo ako para malibang. Anyway, thanks for watching. Bye!